Hindi lahat sa atin ay pinalad na magkaroon ng sariling tahanan. Marami ang nangungupahan dahil walang perang pambili ng sariling lupa at pampatayo ng kanilang bahay. May iba naman na palipat-lipat ng tirahan dahil sa sari-saring kadahilanan. Gaya na lang kapag nakahanap tayo ng trabaho sa ibang lugar. Para sa isang bata, hindi ito madali. Hindi madali na wala kang maituturing na sarili mong tahanan. Isang lugar kung saan makakaramdam ka ng kapayapaan at kaligtasan. Kung ang matanda nga ay nahihirapang mag-adjust sa bagong environment, ang mga bata pa kaya? Dear Mama Mia, masaya ang childhood ko. Marami akong mga naging kaibigan dahil malambing at mabait daw akong bata. Malamang dahil yun sa pinakitang halimbawa ng parents ko. Napaka-sweet kasi nila sa isa't isa. Mama Miyang, sabi ng iba ay maswerte raw ang mga magulang ko sa akin. Dahil mabait at malambing na ako, tapos consistent honor student din ako. Siyempre, namana ko rin yun sa parents ko. Matalino si Papa at maabilidad naman ang mama ko. Oo, Mama Mia. Wais si Mama. Napakabata pa nila nung ipinagbuntis niya ako. 17 years old lang siya noon. Grabe, di ba? Ang joke nga niya sa akin noon ay maaga siyang naglandi. Well, pareho sila ng papa ko na maagang naglandi. 17 years old lang din kasi ang papa ko noon, Mama Mia. Magkaklase sila nung first year college sila. Nagkatinginan, nagkatitigan, nagngitian na may halong shyness pa kuno, pagkatapos nagkaibigan at alam nyo na, yun na yun. Dahil napakabata pa ng parents ko nang magpakasal sila, Mama Mia, syempre napilitang mag-mature agad si Mama. Matibay siya. Laban kung laban, kayod kung kayod. Kung ano-ano ang binibenta niya, Avon, Tupperware, palamig, banana Q at kung ano-ano pa na pwedeng meriendahin ng mga estudyante. Tandang-tanda ko pa na sobrang aga niyang gumigising para i-prepare yung mga ititinda niya nung araw na yon. Tuwing umaga ay gigisingin talaga ako ng amoy ng vanilla habang nagtitimpla siya ng palamig sa maliit at madilim na basement room kung saan kami nakatira, Mama Mia, sa loob ng eskwelahan na pinagtuturuan ng papa ko. Pasensya na kung amoy vanilya ka na naman, anak, ha? Madalas na sabihin sa akin ni Mama noon bago ako pumasok sa school. Ang totoo, Mama Mia, ay gustong-gusto ko ang amoy ng vanilla. Yun ang amoy na nagpapaalala sa akin ng kabataan ko. Gustong-gusto ko rin ang amoy ng pulburon. Pinagbenta rin kasi ako ng mama ko ng pulburon sa eskwelahan noon. O diba? Family effort. Kaya lang, hindi yun nagtagal, Mama Mia, kasi nalugi siya. Lagi kasing kulang yung inuuwi kong pera. Uy, wag kayong ganyan, ha? Hindi ko naman kinukupit yung pinagbentahan ko ng pulburon. Nalula lang siguro ako sa dami ng bariyang hawak ko. Oo, matalino akong bata, pero kahit sino naman sigurong 9 years old na pinagbenta mo ng pulburon at dinumog ng mga kaklasing gutom at sabik sa matamis na merienda, ay malilito rin, hindi ba? Hindi pa ako ganun kagaling na mag-multitask noon, Mama Mia. At pagtungtong ko ng 14 years old ay lumipat kami ng bahay. Mas malaki at mas maliwanag kesa sa dati naming bahay. Pero malayo naman sa mga kababata ko. Pero okay lang. Ganun pala ang feeling, Mama Mia.
Literal na nagliwanag ang mundo ko. Pagkatapos naming tumira ng maraming taon doon sa madilim na basement room na yon, ay ibang klasing ginhawa at saya talaga ang naibigay sa amin ng bagong bahay na aming nilipatan. Pakiramdam ko ay naging normal na tao na ako dahil doon. Sobra ang saya ko, Mama Mia, na natabunan na ang lungkot na dala ng pagkamiss ko sa dati naming bahay at sa aking mga kaibigan at mga pinsan. Humingi pa si Mama sa akin ng pasensya dahil daw mawawalay ako sa mga kaibigan ko, pero sinabi ko sa kaniyang ayos lang yon, Mama Mia. Walang problema. Ang mahalaga ay may maayos na kaming titirhan. May maayos na kaming tahanan. Pwede ko pa rin namang kumustahin ang mga kaibigan at pinsan ko sa pamamagitan ng text o tawag kapag may budget kami. Tinanong ako ni Mama kung masaya ba ako sa pagbabago ng aming buhay. Siyempre, mabilis akong sumagot ng oo, Mama Mia. Dahil hindi na madilim ang aming bahay, ay malalaman ko na kaagad kung hapon na ba o gabi na. Kahit hindi ko tignan ang orasan. Tapos, masaya rin ako dahil hindi na bumbilya ang laging nakatutok sa akin buong araw. Ang sabi kasi ng teacher ko dati sa grade 4, Mama Mia, ay hindi raw maganda lalo na sa mga bata na bumbilya lagi ang nakatutok sa kanilang mga balat. Nakakaapekto daw kasi yon sa kalusugan at sa mood ng isang tao. Kailangan daw nating makakuha ng natural na sikat ng araw, araw-araw, Mama Mia. Kaya masayang-masaya talaga ako at pinagdarasal ko sa Diyos na sana ito na talaga ang magiging permanente naming tahanan. Sana tuloy-tuloy na ang pagganda ng aming buhay. Kaya lang, Mama Mia, after 1 year ay lumipat ulit kami. Lumipat kasi ng trabaho si Papa. Okay yung bagong trabaho niya dahil mas malaki ang kanyang sinisweldo. Kaya lang ang naging problema, Mama Mia, ay nasa city yung eskwelahan at may kalayuan yun sa amin. Laging pagod sa araw-araw na pagkukommute si Papa. Kaya nung sumunod na taon ay lumipat kami sa mismong city. Nakakapagod yun para sa amin ng kapatid ko. Pakiramdam ko ay para akong punlang laging itinatanim, tapos binubunot din kaagad bago pa man humaba at tumibay ang aking mga ugat. Wala pa akong 16 years old ay 2 beses na kaming lumipat ng bahay. Lagi akong umiiyak noon kasi mamimiss ko yung mga kaibigan ko. Bagong bahay, bagong eskwelahan, bagong mga mukha. Kaya tuwing may magtatanong sa akin kung anong pangarap ko, Mama Mia, ay iisa lang talaga ang sagot ko. Magkaroon ng sariling bahay. Hindi na importante sa akin kung malaki ba yun o maliit. As long as sarili na namin yun at magiging masaya kami doon forever at hindi na namin kailangan pang lumipat. Mama Mia, ang maganda lang sa bago naming nilipatan ay 1 oras lang ang layo nun sa bahay ni Lola sa Pangasinan. 1 sakay lang ng bus, nandun na kaagad kami kina Lola. Masaya ako dahil halos linggo-linggo na namin siyang nadadalaw. Kapag dinadalaw namin si Lola ay lagi niya kaming pinagluluto ng mga masasarap na pagkain. Kaya naman madali ko ring natanggap ang paglipat namin yon. Wala naman kasing choice ang mga batang katulad ko, Mama Mia. Kung yun ang makakabuti sa amin ay okay na rin ako doon. Si Lola naman, Mama Mia, ay kasama niya ang tita ko sa bahay niya. Silang 2 na lang ang nandun dahil ang tita ko na lang ang tanging anak niya na hindi pa nag-asawa. Yung iba kong mga tiyuhin at tiyahin ay nagsipag-asawa na at nasa mga malalayo ng lugar. Isang araw, Mama Mia, ay dumalaw ako kay Lola. As always, nagluluto siya nang madatnan ko siya. Nagkwentuhan kami habang nagluluto siya.
Nasabi niya sa akin na aalis na raw si tita sa susunod na linggo at pupunta na raw itong Maynila dahil nakahanap na ito ng bagong trabaho doon na mas malaki ang pasweldo. Kasabay daw ng tita ko ang boyfriend niya at baka doon na rin sila manirahan kapag nagpakasal na silang dalawa at bumuo ng kanilang sariling pamilya. Kaya mag-isa na lang daw ang lola ko doon sa bahay niya. Sabi ko na nakakalungkot naman. Noon ko na-realize, Mama Mia, na paano kung dumating ang araw na lalayo ang isa sa mga magulang ko para magtrabaho. Sigurado akong malulungkot ako ng sobra. Pero biglang pinukaw ni Lola ang pananahimik ko, kaya sabi ko sa kanya, Mama Mia, ay hindi ko siguro kakayanin kapag may isa sa mga magulang ko ang umalis para magtrabaho sa ibang lugar. Natawa na lang ang lola at ang sabi niya ay hindi naman daw yun mangyayari. Habang nag-uusap kaming dalawa ay nadulas si Lola, Mama Mia, at nasabi niyang may plano na namang lumipat ng bahay ang mga magulang ko. Nagulat ako, Mama Mia, at agad na nalungkot. Pero bigla namang binawi ni Lola ang lungkot ko nang sabihin niya na titira na kami ng pamilya ko sa tabi ng bahay niya. Mama Mia, sobra-sobra talaga ang naging tuwa ko ng araw na yon. Pero ang sabi ni Lola ay sa mga susunod na taon pa raw kami makakalipat dahil nag-iipon pa raw sina Mama at Papa ng perang pampatayo ng sarili naming bahay sa tabi ng bahay ng lola ko. Medyo nadismaya ako, Mama Mia, dahil matatagalan pa ang paglipat namin doon. Pero okay na rin. At least may ilulook forward ako pagdating ng panahon. Mama Mia, sa araw-araw ay pinagdarasal ko talaga na sana ay makaipon na ng sapat na halaga ang mga magulang ko para makalipat na kami. At hindi nagtagal, Mama Mia, ay sinimulan na ngang ipagawa ang bahay namin sa tabi ng bahay ni Lola. Nagpagawa ng maliit na bahay ang mga magulang ko kadikit ng bungalow ng lola ko. Pero para tuloy naging duplex yung dalawang magkadikit na bahay. Pero hindi hamak na mas malaki yung bahay ni Lola kumpara sa amin. Oo, Mama Mia. Pangarap kong magkaroon kami ng sariling bahay na malaki at maganda. Pero sa ngayon, okay na yon. At least hindi na kami nangungupahan pa. Excited na akong simulan ang bago kong buhay sa bahay na yon. Lumipat man kami ng bagong eskwelahan, bagong mga kaibigan at bagong mga mukha ay ayos lang. Lalo na at kasama namin si Lola. Sa tingin ko rin naman, Mama Mia, ay masasanay rin ako. Kagaya ng pagkasanay ko sa kalakaran ng aming pamilya na halos taon-taon ay lumilipat ng bahay. Isang araw, Mama Mia, pagka-uwi namin ng kapatid ko galing sa school, ay naabutan namin si Mama na naghahanda ng aming merienda. Tuwang-tuwa kami ng kapatid ko kasi bihira lang naming nakakasama si Mama sa merienda. Busy kasi ang mama ko, Mama Mia. Tumutulong siya sa papa ko para maghanap buhay. Kung noon ay nagtitinda siya ng mga merienda, Avon at mga Tupperware, nung nakalipat kami kina Lola, ay pagtitinda naman ng mga imported na bags at sapatos ang pinagkakaabalahan niya. May kaibigan kasi si Mama na isang supplier ng mga sapatos at bags mula sa ibang bansa. At si Mama pa mismo ang lumuluwas papuntang Maynila para kunin ang mga paninda niya. Tapos si Mama rin mismo ang nagtitinda ng mga yon. Kaya naman, Mama Mia, naiintindihan din namin ng kapatid ko kung minsan ay hindi kami masyadong naaasikaso at naaalagaan ni Mama. Ayos lang naman yon sa amin ng kapatid ko noon. Nauunawaan naman namin dahil hindi talaga madali ang ginagawa ng aming mga magulang para lang mabigyan kami ng magandang kinabukasan.
Kaya naman, Mama Mia, nagpresenta kami ng kapatid ko na tumulong kay Mama sa pagtitinda. Ayaw pa ngang pumayag ni Mama nung una, pero nagpumilit talaga kami ng kapatid ko hanggang sa hindi namin siya tinigilan hanggat pumayag siya sa binungkahi namin. Tuwing weekend, Mama Mia, ay sumasama kami ng kapatid ko kay Mama para tulungan siya sa kanyang pagtitinda. At gaya ng pangako namin sa kanya, ay tinatapos muna namin lahat ng requirements sa school na kailangan para sa susunod na linggo. Ayaw naming maging pabigat sa parents namin, kaya talagang nagsisikap kaming pagbutihin ang aming pag-aaral. Para man lang masuklian ang pagsisikap at pagsasakripisyo nila para mabigyan kami ng magandang at maginhawang buhay. Pero habang lumalago ang negosyo ng mama ko, Mama Mia, doon naman nagsimula yung pagbabago sa papa ko. Madalas, pagka-uwi namin galing sa pagtitinda ay wala si papa sa bahay kahit na out na niya sa trabaho. Gabi na siya kung umuwi at kung minsan ay lasing na lasing pa. Hindi namin alam kung saan siya nagpupunta at kung sino ang kanyang mga kainuman. At kapag nalalasing si Papa, Mama Mia, ay nag-iiba talaga ang kanyang ugali. Nang iinsulto siya kay Mama, tinataasan niya rin kami lahat ng boses. Kahit natulog na sana kami ng kapatid ko tuwing nakakauwi siya, ay nagigising kami dahil sa lakas ng boses niya. Kung minsan, Mama Mia, ay may halo pang pagdadabog ang pagsisisigaw niya. Isang madaling araw, Mama Mia, ay umuwi na namang lasing ang papa ko. Tinanong siya ni Mama kung saan siya galing, pero nagalit siya sa tanong na yon. Bakit ba? Nakikialam ka ha? Ikaw ba tinatanong ba kita kung saan ka nagpupunta? Javier naman, naghahanap buhay ako at hindi nagbibisyo ng katulad ng ginagawa mo. Sagot ni Mama. Doon ay nagalit ang papa ko, Mama Mia. Bakit daw umaalis pa si Mama para magtinda at kulang pa ba daw ang kita niya? Inutil ba raw ang tingin ni Mama sa kanya? Sumagot naman ang mama ko na tinutulungan niya lang daw si Papa para hindi ito mahirapan. Pero ang sabi ni Papa, Mama Mia, ay iniinsulto raw siya ni Mama. Iniinsulto raw ni Mama ang pagkalalaki niya. Nagsasalita pa si Papa nang bigla itong natumba dahil sa sobrang kalasingan, Mama Mia. Nilapitan siya ni Mama para sana tulungan pero itinaboy siya ni Papa. At ang sabi nito ay hindi niya raw kailangan ng tulong ng mama ko. Muling lumabas ng bahay si Papa. Naiwang umiiyak si Mama kaya nilapitan ko siya para yakapin. Mas napaiyak si Mama nung makita niya ako, Mama Mia. Hinayaan ko na lang siya na umiyak ng umiyak at nang mahimasmasan siya ay inaya na niya akong matulog at tanging-tango lang ang naging sagot ko. Pero hindi na rin ako nakabalik sa pagtulog ko, Mama Mia. Ramdam ko kasi at alam ko na tahimik na umiiyak ang mama ko buong gabi. Nagkunwari na lang akong tulog noon. Ano ba ang nangyayari sa papa ko? Bakit ba siya nagkaganon, Mama Mia? Wala naman pong masamang ginagawa ang mama ko. Sa katunayan ay nakakatulong siya kay Papa pagdating sa mga gastusin namin sa bahay. Bakit ba ikinagagalit ng Papa ko ang pagkukusang loob ni Mama na tumulong sa kanya? Ano ba ang nakikita niyang masama sa ginagawa ng Mama ko? Mama Mia, kahit na ayaw ko noon ay hindi ko maipagkakaila na naaapektuhan ako sa away ng mga magulang ko. Actually, Mama Mia, kaming dalawa ng kapatid ko ay apektado sa naging asal ni Papa. Minsan nga ay parang ayaw ko nang umuwi sa amin. Minsan ay parang mas gusto ko na lang na tumambay sa school kaysa sa makita na naman ang Papa ko na inaaway si Mama.
Mama Mia, walang ginawa ang mga magulang ko kundi ang mag-away ng mag-away. Lagi pa ring naglalasing si Papa at si Mama lagi pa ring umiiyak. Hanggang sa mapalitan ng katahimikan yung mga sigawan. Siguro ay napagod na sila sa kanilang pag-aaway. Totoo nga kaya? Pagod na silang mag-away kaya mas pinili na lang nila na huwag mag-usap? Kahit kami ng kapatid ko, Mama Mia, ay naiilang at natatakot na rin sa papa namin. Tuwing nasa bahay kasi siya ay takot na takot kaming gumawa ng kahit na anong ingay. Pag naaabutan niya kaming nag-uusap o nagkukwentuhan, ay bigla kaming tumatahimik kasi baka sa amin niya maibuhos ang galit niya. Kaming tatlo na lang po ni Mama at ng kapatid ko ang lumalabas dahil laging mainit ang ulo ng papa ko. Hirap na ako, Mama Mia. Pero alam kong mas hirap na rin si Mama, lalo na ang kapatid ko. Naninikip talaga ang dibdib ko tuwing iniisip ko ang pwedeng mangyari sa pamilya namin. Dapat ba akong magpasalamat na napalitan ng katahimikan yung pagsisigawan ng mga magulang ko? Dapat ko ba yung ikampante dahil at least hindi sila nag-aaway dalawa? Siguro naman ay wala nang mas malalang mangyayari. Siguro pagdating ng araw ay mag-uusap din ulit ang mga magulang ko at sana ay mangyari yun nang maging masaya ulit ang pamilya namin kagaya ng dati. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, tinawag kami ni Mama sa kwarto. May sasabihin daw siya sa aming magkapatid. Kinabahan ako dahil medyo seryoso ang tono ng Mama. Tinanong ko ang kapatid ko, Mama Mia, kung ano kaya ang pwedeng sabihin sa amin ni Mama. Pero wala siyang imik dahil wala raw siyang alam. Nung nasa kwarto na kaming tatlo, ay ang kapatid ko ang nagtanong ng isang bagay na hindi ko magawang itanong sa mama ko. Mama, bakit po? Maghihiwalay na po ba kayo ni Papa? Yan ang tanong, Mama Mia, na pigil hininga kong inaantay ang sagot ni Mama. Hindi, mga anak, ano ba kayo? Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko, ha? Mama Mia, ang sabi ni Mama ay pupunta raw siya ng California dahil may tiyahin daw siya doon na nangangailangan ng caretaker sa mga pinauupahang apartment nito. At napagdesisyonan daw ni Mama na siya na lang ang maninilbihan sa tita niya dahil malaki din daw ang kikitain. Ang sabi pa ni Mama, Mama Mia, ay kailangan daw niyang gawin yon para sa pamilya namin. Dahil baon na baon daw ang pamilya namin sa utang dahil sa mahal ng tuition fee namin ng kapatid ko. Pareho kasi kaming nag-aaral ng private school noon, Mama Mia. At college na ako, samantalang high school naman ang kapatid ko. Hindi raw sumasapat ang kita ni Papa. Kaya pala naggaganon si Papa. Dahil hindi niya masabi kay Mama na baon na kami sa utang dahil sa pride niya. Ang akala ni Mama ay sweldo ni Papa lahat ng binibigay nito sa kanya para pang matrikula namin ng kapatid ko. Pero hindi pala, Mama Mia. Hindi pala totoong malaki ang sahod ng Papa ko. Pinapalabas niya lang pala yun para hindi siya magmukhang kawawa sa harap ni Mama, lalong-lalo na sa harap ng pamilya ng Mama ko. At ang sabi pa ni Mama ay nagkaayos na raw silang dalawa ni Papa. Pareho daw nilang desisyon ang pagpunta ni Mama sa California. Huwag din daw kaming mag-alala, Mama Mia, at huwag din daw kaming matakot kay Papa dahil nagkausap na raw silang dalawa at ang sabi ni Papa ay aayusin na raw niya ang sarili niya at titigil na sa pag-inom. Mama Mia, sa totoo lang ay hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga sandaling yon. Hindi ko na nga maayos ang relasyon ng mga magulang ko, aalis pa ang mama ko. Pero dahil isa lang akong hamak na anak,
ay wala na naman akong nagawa dahil nakapagdesisyon na ang mga magulang ko. Kaya naman Mama Mia, kahit ayaw namin ng kapatid ko ay itinuloy pa rin ni Mama ang pagsasaayos ng kanyang mga papeles papuntang California. Sa awa ng Diyos, Mama Mia, ay nakaalis si Mama ng matiwasay. Caretaker at tagalinis siya ng apartment building ng tita ko doon. Madali lang naman daw ang trabaho niya, lalo na't mga Pilipino rin yung mga nakatira doon sa apartment na yon. Feel at home daw siya. Pero syempre ang sabi niya, naho-homesick pa rin siya sa amin. At miss na namin si Mama. Lagi kaming nagchat-chat at nagtatawagan sa messenger. Noong una ay madalas ding mag-usap sina Papa at Mama. Pero isang araw Mama Mia, pagka-uwi ko galing ng school, ay narinig kong sumisigaw na naman ang Papa ko habang may kausap sa cellphone. Nag-away na naman sila ni Mama. Pagkatapos noon ay naging sunod-sunod ulit ang mga away nila. Akala ko Mama Mia ay magiging okay na ang pamilya namin. Akala ko ay magiging maayos na ang aming pagsasama ng pamilya ko kapalit ng pag-alis ni Mama. Pero hindi pa rin pala. Sa una lang pala maayos ang lahat. Nagumpisa na namang uminom kasi ang Papa ko. May mga araw na hindi na siya nakakapasok sa trabaho dahil sa sobrang kalasingan o hangover. Nagdesisyon si Mama na kay Lola na lang magpadala ng pera imbis na sa Papa ko. Si Lola na rin ang nagbabayad ng mga utang ni Papa gamit yung perang pinapadala ni Mama sa kanya. Mama Mia, nalaman namin na halos wala pa palang naibabayad si Papa sa mga pinagkakautangan niya. At hindi alam ni Mama kung saan daw dinadala ni Papa ang mga perang pinapadala niya pambayad ng utang. At nang malaman nga ni Papa na kay Lola na pinapadala ni Mama ang pera, ay lalo siyang nagalit. Pati ang lola ko ay inaaway na rin niya. Naaawa na ako sa lola ko Mama Mia. Pero mas naaawa ako sa Mama ko. Grabe ang sakripisyong ginagawa niya doon sa California. Kapag nagkakasakit siya ay nagtatrabaho pa rin siya. Nag-o-overtime siya Mama Mia para lang may maipadala kay Papa pambayad ng mga utang nito. Kaya naman sobrang broken-hearted ko po para sa Mama ko. Nagpapakahirap siya sa ibang bansa para tulungan si Papang bayaran ang mga utang niya. Pero winaldas lang ni Papa yung mga padala ni Mama. Hindi ko talaga siya maintindihan Mama Mia. Bigla-bigla na lang siyang nagbabago. Parang ibang tao na ang Papa ko ngayon. Hindi na siya yung Papa na kilala ko. Hindi na siya yung Papa na mabait, malambing, sweet at maasikaso sa pamilya. Wala akong naaalalang mali na ginawa ng Mama ko sa kanya Mama Mia. Para sa akin, hindi mali na pumunta si Mama sa ibang bansa imbis na magstay dito para isalba ang relasyon nila. Ginawa ni Mama ang lahat ng makakaya niya. Yung pagsasakripisyo niyang malayo sa amin para matulungan si Papa, hindi pa ba sapat yun? Hindi ba pagmamahal ang tawag doon? Kaya naman Mama Mia, hindi na ako nagulat nang sabihin sa akin ni Mama na may seryoso kaming pag-uusapan. Umiiyak si Mama habang humihingi siya ng sorry sa akin dahil hindi na raw niya kayang patuloy na ipaglaban ang relasyon nila ni Papa. Sabi ko naman sa kanya ay naiintindihan ko. Ako rin naman ay napapagod na sa Papa ko. Hiniling ni Mama sa akin na puntahan ko raw ang isang magaling na family lawyer sa lugar namin at tawagan ko raw siya sa messenger kapag nandoon na ako. Sabi niya, siya na raw ang kakausap sa abogado. Sinearch ko sa Facebook ang sinasabi ni Mama at agad ko naman itong nakita. Pinuntahan ko kaagad Mama Mia at nang nakarating ako doon ay nag-video call kaagad ako kay Mama.
Mama Mia, kumonsulta ang mama ko sa abogadong yun tungkol sa kung paano ba mag-file ng annulment para sa kasal nila ng papa ko. Silang dalawa na ng abogado ang nag-usap. Habang nag-uusap silang dalawa ay tila wala akong naramdaman. Hindi ko alam kung malulungkot ba ako dahil magwawakas na ang pagsasama ng mga magulang ko o kung matutuwa ba ako dahil makakalaya na ang mama ko. Mama Mia, nang makuha ko yung Certificate of Finality of Annulment, doon na nag-sink in sa akin ang lahat. Hiwalay na talaga ang mga magulang ko. Tapos na. The end na ng kanilang pagsasama. Sa totoo lang ay hindi ako umiyak pagkakuha ko noon sa certificate. Hindi ko alam kung naging manhid na ba ako o kung ano. Pero wala akong mahugot na emosyon mula sa puso ko, Mama Mia. Ang naramdaman ko noon ay para akong lutang, para akong nawawala at hindi ko alam kung saan ako susunod na pupunta. Habang nakatayo ako sa labas ng building ay may naamoy akong bumasag ng aking pagkatulala. Yun. Yung matamis na amoy na yon. Hindi ako pwedeng magkamali. Vanilla yon, Mama Mia. May nagbebenta ng palamig malapit sa kinatatayuan ko. Kung kanina ay wala akong nararamdaman, Mama Mia, nung maamoy ko ang vanilla ay doon ako naiyak. Hindi ko na napigilan ng emosyon ko habang naaalala ko yung masasayang kabataan ko. Nung masaya at buo pa ang pamilya namin. Bumalik sa akin yung mga alaala ko sa lahat ng mga bahay na tinirhan namin. Isang bagsakan ng mga alaalang yun na para bang isang malakas na alon. At muli ko ring naalala yung pangarap ko noong bata pa ako, Mama Mia. Ang magkaroon ng pamilya namin ng sarili naming bahay. Pero paano pa ba yun matutupad ngayon? Siguro magkakaroon kami ng sarili naming bahay dahil hindi naman imposibleng mangyari yun dahil sa pagsisikap ni Mama. Pero yung pangarap ko na magiging masaya at buo kaming pamilya sa bahay na yun ay malabo nang magkatotoo pa. Pero alam nyo, Mama Mia, sa totoo lang, ay grateful pa rin ako na nakalaya na si Mama sa toxic na relasyon nila ng papa ko. Ayaw man niyang ipakita sa amin ang kapatid ko, ay alam kong hirap na siya emotionally sa nangyari sa kanila ni Papa. Ngayon ay makakapagsimula na po kami ng bagong buhay. Pero hindi pa rin naman namin pababayaan ng kapatid ko si Papa. Kahit hiwalay na sila ng mama ko, ay lagi pa rin namin siyang kukumustahin at dadalawin. Mahal ko pa rin si Papa, Mama Mia, at hindi na mawawala yon dahil siya ang ama ko. Ang hiling ko lang, sana naman ay makapagsimula na rin siya ng bagong buhay niya. Sana itigil na niya ang kanyang mga bisyo at paglalasing. Sana, Mama Mia, ay maging masaya si Papa sa magiging bagong buhay niya. Salamat po sa pagbabasa mo nitong kwento ko. Lagi po akong nakikinig sa YouTube channel niyo, Mama Mia. Nakaka-inspire man o nakakalungkot yung mga kwento, ay lagi po akong may natututunan sa mga ibinabahagi ninyo. Para sa ating mga nagsisimula ng bagong buhay, laban lang, kapit lang. Kaya natin to. Ang inyong masugid na taga-subaybay, Jasmine.